Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, mayroon na namang umuugong na parating na warrant of arrest ni Bato. Pero hindi sa buwan na ito ha mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ayon sa mga chismis, ay sa September daw ipagkakataon ito sa itong paglilitis kay Digong sa ICC. Diba September 23 mag-umpisa ang paglilitis kay Digong. So ayon dito sa ating balita, courtesy ng ating ka-vlogger na sa iyong araw, ay after September daw, kasi September ang umpisa ng paglilitis kay Digong. So baka isasama na rin paglilitis automatic ito sila Bato. So by October or November ay parating na ang totoong warrant of arrest ni Bato de la Rosa ayon sa mga chismis. Kaya atin na panoorin ang video courtesy sa atin ng sa iyong araw. Finish na, may petsa na, Bato at iba pa, huhuli na after September. ICC lawyer nagsalita na. Ano ba, ba't ganun? Ang tagal-tagal naman na, di ba inaasahan ng marami na magkakaroon na ng panibagong warrants? Dun sa arrest? mga Oo, dun sa mga ibang mga sabihin na nating persons of interest. Wala pang lumalabas hanggang ngayon. Ako nga, di ba, meron ako dati pang sinasabi kay Senator Bato. Pero, pwede kasi nagpo-focus yung prosecution to isang team, kumbaga yung prosecution, ang nagtatapang yan. Para ito pares ng iba, kasi sabay pa rin eh. Sa likod ng mga saradong pinto ng pandaigdigang batas, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Finish na ba? May petsa na ba? Ang mga pangalan, huhuli na ba matapos ang Setyembre? Isang abogado mula sa International Criminal Court ang nagsalita na. Matagal na raw ang panawagan para sa investigasyon, pero bakit tila hindi ito agad sinimulan? Ayon sa depensa, lumampas na sa window of filing ang argumento. Huli na raw ang lahat. Ngunit hindi nagpatinag ang ICC. Ayon sa kanila, nagsimula ang preliminary examination noong miyembro pa ang Pilipinas. Hindi ito basta reklamo lang, ito ay eksaminasyon. At tandaan, kahit nag-withdraw tayo sa Rome Statute, ika pa ng lawyer, ang epekto nito ay 1 taon pa matapos ang formal na pagbitiw. March 16, 2019, ang petsang iniiwasan, ngunit hindi matakasan. Tanong ng marami kung naisumiti nga sa loob ng 1 taon, nagsimula na ba ang tunay na investigasyon? Ayon sa batas ng ICC, hindi pa. Ang pagsisiyasat ay formal lamang kung may pahintulot mula sa pre-trial chamber at habang may tinatawag tayong preliminary examination, hindi ito agad nangangahulugang formal na kaso. Pero isa pa ang tanong, bakit tila may nagpipilit na pigilan ang ICC? May mga legal maneuvers na tila nagpapaliban. Isang challenge to jurisdiction ang inihain, resolbahin bago ang Setyembre 23. Ayan, so totoo yan na mayroon talagang kumikilos dyan para hindi matuloy ang paglilitis kay Digong sa September 23. Ito yung halimbawa kay Babalina, di ba? Gumagawa si Babalina ng Republic Act na PRRD Act na ipagbawal mag-aresto ang mga international court sa Pilipinas. Kasi arestuhin nga si Bato kaya meron na kaagad depensa si Babalina. Ito yung PRRD Act na nagsasabi na bawal arestuhin ang sinumang Pilipino ng taga-ibang bansa, katulad ng International Criminal Court. Okay, so ito kasi itong tinatawag na impunity. Karamihan ng mga presidente na itong matatawag natin na diktador ay merong impunity yan, katulad ni Kim Jong-un ng North Korea, ni Xi Jinping ng China, ni Vladimir Putin ng Russia, Digong ng Pilipinas. Lahat yan may mga impunity yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng huliin at walang makahuli at walang magtangkang humuli dahil matatakot. Yan yung impunity. Kaya kapag hindi na kayang arestuhin ng pambansang pulisiya or pulisya,
ng pambansang armed forces kapag hindi na pwedeng ipahuli ang tao dahil sobrang astig, ang kikilos dyan ay ang International Criminal Court kapag mayroon siyang nagawang crime for humanity at pangalawa niyan ay war crimes. Katulad ng ginawa ni Putin, war crimes yan. Ganon din si Netanyahu, kaya kinasuhan si Netanyahu kasi ang daming binomba. Ganon din si Donald Trump. Kaya nga, pinipris ni Donald Trump ang asset nitong mga judge ng ICC dahil naisama si Donald Trump sa lista dahil marami din silang binomba. Kaya anuman ang standing ng isang presidente, kapag binomba mo ang maraming tao ay may kasalanan ka, crime against humanity yan. At tanging ICC ang kakaso niyan. Kaya nga, International Criminal Court. Kung walang ICC, sinong maghabol kay Putin, di ba? Sinong maghabol kay Kim Jong-un? Ayan, may impunity yan. Sinong maghabol kay Digong? Hindi nga kaya ng ating mga armed forces na hulihin si Digong kasi meron ding kapit si Digong dyan Kaya yun yung rason na bakit nandun na si Digong sa Dahig, dahil sa impunity. Okay, so ito na nga, September, umpisa ang paglilitis kay Digong at siguro namimiss ni Digong yung mga kasama niya kaya ipinatawag sa ICC at by October ay marami na sila doon. Si Bato de la Rosa daw mauna, tapos yung iba pang mga matataas na ranggo sa kapulisan noon. Grabe, no? Pero si Bato ay pa rin matapang pa rin magsalita, pero kapag nandyan magtanim na siya ng kamote, sabi niya, at iyak-iyak. Okay, balik tayo sa balita courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Or else, posibleng may huhulihin. Ang tanong, may warat na nga ba? Sa mga bulungan, sa mga pasilyo, lumulutang ang pangalan, Bato, at iba pa. May mga naghihintay ng arresto warrant. Ayon sa abogado ng biktima, hindi ito malabong mangyari kung mapapatunayang may command responsibility kung kailangang ikaw ang pumatay, pero kung alam mong may pinapatay at wala kang ginawa, kasalanan mo rin iyon. Si Duterte tinuturing na co-perpetrator. Hindi lang siya tagapag-utos, siya rin daw mismo ang nasa likod ng estratehiya. Habang may mga kumakalat na balita, may proof of life daw, may arrest na raw, sabi ng ICC lawyer, fake news ang karamihan. May mga larawan, may mga dokumentong hindi para sa publiko, may mga impormasyon na nakarekta, itinatago mula sa madla. Ang dahilan, delikado. Kapag naimpluwensyahan ang publiko sa maling impormasyon, nagiging politika ang hustisya. Ang araw ng pag-uusga, papalapit na, Setyembre 23, isang araw na maaaring maging simula ng pag-aresto o isa na namang palugit sa mahabang laro ng batas at kapangyarihan. Ito mga kababayan panahon ni Digong ay sobrang umabuso ang PNP dahil nga protektado niya. Sabi ni Digong, ano man ang inyong pagkakasala ay angkinin niya. Kaya yun yung nangyari sa Sabongero kung saan ang naging birdugo ay mga uniformado dahil nga protektado ni Digong Tapos yung mga Sabongero sasabihin lang na mga adik yun, edi tapos na, di ba, quits na yun. Pero yun pala, mga Sabongero pala yun. Grabe, no? Kaya nagiging ganyan ang kultura ng kapulisan sa panahon ni Digong dahil sa proteksyon ni Digong. Walang makulong na pulis kahit makabaril, walang nakukulong dahil nga si Digong ang umaangkin Paano rin makulong ang presidente? Merong immunity. Hindi lang immunity ni Digong, kundi impunity ni Digong. Kaya hindi talaga siya makukulong. So ganun yung kapulisan kasi sabi niya, siya yung aako ng mga kasalanan ng pulis kapag nakabaril. Kaya nagiging masama ang kultura ng pulis dahil kay Digong. Pero hindi lahat ng kapulisan nasa lang yan. 0.02%, ganyan kaliit. Ibig sabihin sa 100 ay merong 0.02. So sa 1,000 ay merong 2. Yan yung ratio niyan. Merong 2 bulok
na unipirmado sa 1,000 ay merong 2. Kaya ganun yun mga kababayan. Napakaano talaga ng panahon ni Digong. Ang kultura ay nabago. Ang kultura ng Pilipino. Ang mga kabataan ay nagmumura na. Ang Diyos ay hindi na parang nawala yung sagradong image ng Diyos dahil kaya palang murahin eh. Kasi tested na minumura ni Digong, hindi naman natamaan ng kidlat si Digong. Sabi, kapag minura mo ang Diyos ay magiging asin ka eh. Pag minura mo ang Diyos ay tatamaan ka ng kidlat. Pero hindi tinamaan si Digong eh, kaya marami tuloy ang naniniwala na walang ang Diyos. Kaya itong mga mastermind ng sabungero, walang Diyos eh. Kasi niutos nila na tukhangin yung mga sabungero at itapon sa Taal Lake. Grabe, underwater cemetery pala yun, sabi ni Boying, ni Rimulya. Okay, so balik tayo kay Bato. Si Bato ngayon ay lalong kinakabahan kasi nga anong nakaraang buwan ay narito ang ICC sa Manila, sa Pilipinas. At ipinatawag ng ICC ang iba pang opisyalis ng PNP na involved noon sa tukhangan at kumuha sila ng mga testimonya at mga ebidensya. Kaya nung panahon na yun, last month, ay gusto ni Bato na pigilan yung mga ICC pero wala siyang nagawa. So ngayon siya ay senador na muli si Bato. Nanalo muli pagka senador. Ay walang kwenta ang pagiging senador dahil nga ilang buwan na lang ba? July, August, September, October, 5 buwan na lang ay parating na yung totoong warrant of arrest. Alright, balik tayo sa video mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya naman ang tanong, finish na ba? May petsa na ba? Huhuli na ba talaga pagkatapos ng Setyembre? Abangan ang susunod na kabanata. Finish na, may petsa na, ang hustisya ng Diyos at ang pangakong katapusan kay Kristo. Hebrew 9 verses 27 to 28. Itinakda ng Diyos na minsan lang mamatay ang tao at pagkatapos ay hahatulan. Ganoon din si Kristo. Minsan inaalay ang kanyang sarili para pawiin ang kasalanan ng maraming tao. Siya'y muling darating, hindi upang alisin muli ang kasalanan. Okay, so baka ito, pag nabasa ni Digong ito, sasabihin naman ni Digong na siya yung si Kristo. Kasi sabi niya, nung nandun sa Hong Kong ay itabi, gawan siya ng rebulto ng mga OFW at itabi sa rebulto ni Rizal. Kung saan merong rebulto si Rizal ay meron daw din rebulto si Digong. Grabe naman yan mga kabayan, no? Hero pala ito si Digong, diba? So ayan na, ay talagang pagbabayaran yung mga kasalanan. Buti nga hindi batas ng Islam ang batas natin eh. Sa batas ng Islam talagang bibitayin ka literally. Ay tanggal pa yung ulo mo, di ba? Kapag nagkasala ng mga ganito. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, pag-comment mga ka-Golden Boy sa ating comment section sa inyong gustong sabihin. At kung ano man ang alam nyo tungkol sa warrant of arrest na ito na parating na. At sa mga bago pa lamang sa channel ngayon, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, maraming salamat.